Creamline Cool Smashers sisiguraduhin ang kanilang pagkapanalo kontra sa kupunan ng Chocomucho Flying Titans. PBL standings tayo ngayon. Update tayo, no? As of now, nasa pangalawang pwesto ang Creamline Cool Smashers with 7 wins and 2 losses with 21 points. Samantalang nangunguna naman ang Chocomucho with 8 wins, 1 loss and 24 points. And bago tayo magpatuloy, kaibigan, please pa-like and subscribe po, pakiusap and pahit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Alam naman natin na panibagong sistema na ang meron ngayon sa Creamline Cool Smashers. Nung huling naging laban nila kontra sa kupunan ng Nextled, madami pong nagsasabi kaya lang naman daw nanalo ang Creamline dahil mahina ang kanilang nakalaban. Kung titignan po ninyo, hindi tayo magbabase based doon sa kanilang team na nakalaban na sinasabing mahina. Yung performance, yung consistency, chemistry at momentum sa loob ng Creamline ay nakita natin nagbago na, no, doon sa huling naging laban. So tinapos lamang nila sa loob ng 3 set yung laban kontra sa Nextled, pero nakapalag naman itong Nextled kahit papaano. Ang sinasabi natin dito ay pinananatili na ng Creamline yung kanilang first 6 lineup na pangmalakasan, which is lagi nilang isinasama sa first 6 itong si Bea De Leon. Napakalaking impact po niya, no, si Gemma at si Alyssa Valdez. Yung magiging laban po ng Creamline kontra sa kupunan ng Chocomucho Flying Titans na mangyayari nga po sa April 18. Ibang sistema ang kanilang gagamitin. So bakit ko po nasabing panibagong sistema, no? Hindi kasi pwedeng maulit yung mga sistemang ginagamit nga po lagi ng Creamline sa kanilang mga nakakalaban, which is nababasa at basang-basa na nga ng mga teams dito sa PBL. At aminado tayo, no, na lumakas yung mga teams ngayon, no, especially itong Chocomucho Flying Titans na nasa top 1 ngayon, no, dito sa PBL standings. Pero hindi naman nagpapahuli dyan etong Creamline Cool Smashers. Maraming nagsasabi, no, may pag-asa pa nga bang makapasok or makakampiyon, no, madepensahan ng Creamline ang kanilang kampyonado ngayong season. Well, para sa akin mga kaibigan, and based na rin sa standings, may pag-asa pa po, no, kasi nga naman ang Creamline Cool Smashers ay nasa pang top 2 ngayon, which is posibilidad na makapasok pa rin sila sa finals or sa semis, no, with 7 wins, 2 losses. Samantalang kaparehas lang nila, no, itong PLDT with 7 win and 1 loss. So sa standings, sa total points, medyo nakakalamang dito ang Creamline. So pagbabasihan po yan, no, pagka nagkaroon ng round robin, kapag 4 na teams na lang ang natira. But so far, para sa akin, malaki ang tsansa ng Creamline Cool Smashers na makadepensa pa rin. Magbabago pa po yan based sa point system na mangyayari mga kaibigan. Kaya tuloy-tuloy lamang po suporta sa ating mga idol, especially sa Creamline Cool Smashers. Yung panibagong sistema nila, aabangan natin yan mga kaibigan. So please, huwag kalimutan mag-like and subscribe.